And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang pinaka-latest sa balita mga kababayan. Senator Riza Hontiveros gustong imbestigahan ang gentleman's agreement. Alam niyo mga kapatid, no, pabor ako dito kung si Senator Riza Hontiveros ang hahawak ng hearing nitong gentleman's agreement. Dahil syempre mga kababayan, no, alam naman nating lahat na itong si Senator Riza Hontiveros ay nasa opposition side po ito noong kapanahunan ng Duterte administration. And I'm sure mga kapatid, magiging maganda ang takbo ng hearing pag siya po yung humawak sa hearing ng gentleman's agreement mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin to. Nawag ni Senador Riza Hontiveros na katraidoran ng gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Gusto niyang paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Lagot ka. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, tama si Hontiveros dito, no? Hindi lang mukhang sinuko na talaga. Dahil unang-una mga kababayan, alam ni President Duterte, no, na pinagkaka-interesa ng bansang China yung ating teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. Pero anong ginawa niya mga kapatid? Nakipagkasundo siya sa bansang China, nagkaroon ng gentleman's agreement, and ang pinakamabigat doon sa lahat mga kababayan, hinayaan niyang makapasok ng tuluyan ang bansang China dyan sa may West Philippine Sea. To the point mga kababayan, na para na tayong mga ligaw na mga hayop dyan ngayon, tuwing papasok tayo dyan sa may West Philippine Sea at nagsasagawa tayo ng ating resupply mission. Kasi kung mapapansin yung mga kapatid, para talaga tayong mga ligaw na hayop dyan na binubuli ng bansang China. At ayon nga sa bansang China mga kababayan, no, pagmamay-ari di umano nila yung West Philippine Sea na yan at Pilipinas na ngayon ang pinapalabas nila na tayo di umano ang nang-aangkin sa kanilang teritoryo. Diba? Kung dinipensahan sana ng digong niya noon, hindi sana mas maganda. Kanya nga lang, iba yung naging takbo at iba yung naging polisiya niya noong panahon ng kanyang administrasyon. Gusto nang paimbestigahan ni Senator Riza Hontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Alam niyo mga kapatid, no? Parang for the first time, no, maniniwala ako kay Roque. 'Di ba? Marami ding nagsasabi na si Roque daw ang dapat paniwalaan natin sa issue ngayon, 'di ba? Nung napapansin niyo mga kababayan, nagkakaroon ng pagkakaiba ng opinion si Panelo at si Roque. No, pero agree din ako doon sa mga nagsasabi mga kababayan na dapat paniwalaan si Roque dahil si Digong daw paiba-iba ito ng statement. No, so sabi ko na-realize ko rin na tama nga naman. No, kasi si former President Duterte, iba yung sinasabi niya ngayon at iba din yung sasabihin niya bukas. No, tulad na lang nung pag-akusa niya kay BBM na gumagamit di umano ito ng pinagbabawal na droga. Tapos noong nakaraan ng mga babayan, sabi ni Duterte, hindi ko sinabi yan, wala akong sinabi na gumagamit si Marcos ng illegal na droga. Diba? So ngayon dito mga kapatid, na-realize ko rin na tama nga yung opinion ng aking mga viewers dito dahil may nagsabi na dapat daw paniwalaan si Roque dahil itong si Duterte paiba-iba nga daw ng statement. So dito mga kapatid, magpahanggang ngayon hindi yan binabawi ni Roque na may gentleman's agreement, no? So mas maganda kung isa si Roque sa mga resource person na unang ipatawag ni Riza Hontiveros dahil total naman, no, kay Roque naman nagsimula niyang maisiwalat yung gentleman's agreement na yan dahil lang din sa kanyang kadaldalan. Tuloy natin. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Lalong
doon pa lang sa pagpapasok ni President Duterte sa mga China, mga kapatid, no, sa diyan sa ating no, sa parte ng ating AEZ or yung tinatawag na exclusive economic zone, at nangisda sila diyan at nagtayo sila ng kanilang ng kanilang mga man-made island diyan. Isa na po yung no, isa na po talaga yung pagpapaubaya ng ating teritoryo sa bansang China. Isang uri na po yun ng pagtatraidor. Kaya nararapat lang talaga na malinawan tayo dito kung ano nga ba ang totoo dito, no, sa sinasabing gentleman's agreement. Na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Sila na nga yung hari dyan ngayon sa West Philippine Sea, di ba? Tumaas ang Pero ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Hontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa batas. Naku po, sasabihin mo pa kayang mangmang si Hontiveros pag nandyan ka na sa harap niya? Di ba? Kahit sabihin mong abogado ka at si Hontiveros ay isang lamang, isang hamak na senadora lamang, pero kailangan mong yumuko kay Hontiveros para magpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng gentleman's agreement. Hindi ka talaga nag-iisip, Atty. Harry Roque, ano? Kaya siguro hindi nanalo to, mga kapatid. No, dahil siguro marami ang nakakahalata na parang alanganin pa sa posisyon niya bilang senador itong si Atty. Harry Roque. Naku po. kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Pagkain, Dagdag pa ni Roque, ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Hindi, mali yung tanong ni Roque, mga babayan, no? Para bang pinapapilit niya tayo ng choices para no? Para kumbaga parang multiple choice. Ano bang gusto mo, no? Harangin tayo ng China o o makikipagkasundo tayo sa kanila, no, para magkaroon ng pagkain yung ating mga sundalo at manatili silang buhay diyan sa may BRP Sierra Madre. Ganon yung lumalabas dito sa argumento ni Roque, mga kapatid. Unang-una sa lahat talaga, Atty. Harry Roque, walang karapatan ang bansang China diyan sa may West Philippine Sea. Dito kasi sa argumento ni Roque, mga kapatid, para bang tinatanong niya tayo, ano bang pipiliin nyo? No, makipagkasundo tayo sa China para makapaghatid tayo ng pagkain sa ating mga kasundaluhan dyan na nandyan sa BRP Sierra Madre, o hayaan natin mawalan tayo ng mga sundalo. Parang gano'n yung tanong niya. Hindi tayo dapat namimili sa ganyang hindi dapat naging ganyan yung tanong, no? Walang ganyan tanong dapat. Ang dapat niyan ginawa talaga, dinipensahan sana ang West Philippine Sea. No, makikita mo talaga dito kay Atty. Harry Roque, mga kapatid, na baluktot talaga yung kanyang paniniwala. Di ba? Baluktot talaga, mga kababayan. Bakit ka magbibigay ng pagpipilian? Hindi nga dapat yan, wala nga dapat pagpipilian dyan dahil sa atin yung teritoryo. No, hindi mo ba nag-gets yun, attorney? Attorney ka pa naman, no? International lawyer ka tapos hindi mo nag-gets yun, attorney? Diyos ko, talo ka pa ng mga abogadong, mga lokal na abogado na mga pipitsugin dyan. No? Kahit yung mga abogadong mga walang pangalan, mga kapatid, alam yung sentido common sa ganitong issue. Pero sa Atty. Harry Roque na isang international lawyer, mga kababayan, no? May mungkahi siyang ganito, no? May mga ganito siyang mga sinasabi na anong pipiliin mo, no? Makipagkasundo sa bansang China at para makapag-supply ng pagkain o hayaan na mamatay yung ating mga sundalo. Parang ganito kasi tono ni Atty. Harry Roque dito, mga kababayan. Napakinggan niyo uli, Importante, mawala ang presensya ng China. Pagkain, dagdag pa ni Roque, Ito, pakinggan niyo. mas importante, Oh. mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang Oh. pagkain. Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan. Sisiguro rin hindi mawala yung ating kasundalon. Ano ibig sabihin nun? Sa pamamagitan ng pakikipagkasundo natin sa bansang China, no, mamimaintain yung mga kasundaluhan natin doon dahil libre tayong maghatid ng pagkain. Parang ganun ngayon. No? Mamili kayo. Makipagkaibigan tayo sa China para ma-maintain na makapagdala tayo ng pagkain doon sa BRP Sierra Madre, o kalabanin natin ang China.
hanggang sa tawag ito, bakuran nila yung kwan na yan, yung West Philippine Sea na yan. Ganon yung lumalabas dito na sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, mga kapatid, which is hindi dapat ganon yung mga sinasabi niya dahil unang-una sa lahat, uulitin ko mga kapatid, ang West Philippine Sea po ay pagmamay-ari po ng Pilipinas at hindi yan pagmamay-ari ng China. Kaya gaya ng sabi ni Professor De Castro, walang kapangyarihan ang China manipulahin ang bansang Pilipinas pagdating dyan sa may West Philippine Sea dahil hindi yan sa kanila at sa Pilipinas yan. Siyempre, mas mabuti na naroon Mahina. tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo mawala. Nauna Diba? nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol Tama sa yan. mga usapin ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Tama yun mga kapatid, no? Agree ako doon kay Gibo. No? Tama yun. Ito kasing mga kuha na to mga babayan, ano? Itong tawag nito, gentleman's agreement na ito, diversion tactics lang naman ito mga kapatid ng mga ng China, 'di ba? Alam naman natin pro China itong sila Roque. Ngayon, ginamit nila itong diversion tactics, no? 'Di ba? Kung matatandaan yung mga babayan, nung kahapon lang nag-vlog tayo, iba ang opinion ni Roque, ni Panelo. Ngayon, malapit na kasing matapos at mapupunta na sa hearing, no? Ginilagyan nila ng plot twist. Si Duterte dininay, 'di ba? Para mas lalo pang humaba yung usapin nito habang yung China mga babayan patuloy sa kanilang mga plano diyan sa may West Philippine Sea. Yun yung ibig sabihin ni DND Secretary Gibo Teodoro, 'di ba? Alam naman kasi natin mga kapatid na itong sila Roque, itong mga Duterte na to mga maka-pro China sila. Maging yung mga vloggers kanila maka-pro China 'di ba? So ngayon, diversion tactics ito. No. Kanya nga lang dito mga kababayan, no, kahit dininay na ni former President Duterte yung allegation na yan, dapat no, humarap pa rin sila sa humarap pa rin sila diyan sa hearing, sa sinasabing hearing para mabigyan ito ng linaw. Well, kung wala silang kasalanan, kung mapatunayan ni former President Duterte na hindi totoo ang sinasabi ni Roque, then good, 'di ba? Pero pag napatunayan mga kapatid, dapat talaga may managot diyan sa na yan, sa gentleman's agreement na yan. Tuloy natin. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EO-57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Maipasaman, Maganda yan. paano naman kung paulit-ulit pa rin na mangharas ang China? Oo nga I naman. know the mood of the public is frustrated. Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Inuit Shoal, our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Biruin nyo, no? Dahil sa gentleman's agreement na yan, ang nagsasuffer ngayon, yung mga kababayan natin dyan, yung mga Coast Guard, yung ating mga Navy, di ba? Sila yung nahaharas tuwing naggagawa ng resupply mission. Paano? Diba? Pumasok tayo sa isang verbal na kasunduan na kung saan no, ikakapahamak lang din ng ating mga kababayan. Diba? Kaya nga dapat talaga maituloy itong hearing na to mga kapatid. No, nang sa ganon, diba, managot ang dapat managot. And ito guys medyo nawawala ngayon sa trend yung yung 36 na espiya ng Chinese, no? Dapat niyan ay maimbestigahan din talaga 'yon, no? Tsaka managot ang dapat managot doon. 'Di ba? Napapansin niyo ba mga kapatid? Parang hindi na gaano hindi na gaanong umiingay yung issue doon sa 36 na espiya ng Chinese, no, na nakapasok under the Duterte's administration. Dapat din 'yan maimbestigahan mga kababayan, no? Wala na akong naririnig na balita doon kuha na ngayon anong petsa na ba ngayon? 'Di ba? Pang-4 na araw na ng Abril ngayon mga kapatid, pero wala pa tayong naririnig na hearing, no? Dapat matuloy yung hearing din noon at ipatawag yung mga sangkot doon nang sa ganon
no, mabigyan din ng linaw kung sino talaga ang nagpapasok ng mga espiya ng bansang China dito sa bansang Pilipinas. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog na to, no? Kasi dulo na yan, wala na rin yan, no? Napanood ko na rin kasi ito kanina. And yun na nga, no? Sana nga matuloy na itong napipintong hearing dyan patungkol sa sa gentleman's agreement. Nang sa ganun mga kapatid, managot na po ang dapat managot dyan. And dapat si Atty. Harry Roque ang pangunahing resource person dyan dahil siya naman talaga yung nagpakalat niyan at nagsiwalat niyan sa taong bayan mga kapatid. 'Di ba? Sa kanya naman galing yung gentleman's agreement na yun, na kung saan talaga namang umani ng iba't ibang opinion at reaksyon sa taong bayan dahil nga ito ngay isang uri ng pagtataksil at pang-aapak sa ating soberanya at konstitusyon mga kababayan. Sana matuloy yan at sana ito si Tulfo makisama dito kay Hontiveros nang sa ganon mas gumanda yung gumanda yung hearing, no? Dahil alam naman natin itong si Senator Rapi Tulfo mga babayan, talagang bida-bida yan pagdating sa hearing. 'Di ba? Walang kahit sinong sinasanto yan. Kaya siguro dapat ipakita niya dito yung kanyang diskarte, no? Yung pagiging bida-bida niya. Lalo na isa siya, no? Siya yung tumalo ngayon sa survey kay Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ko rin siya gusto para maging presidente, no? Dahil hindi siya kasi marunong tumanggap ng kritisismo niya, no? And siguro sa hearing na to, no, mas gugustuhin kung nandito siya nang sa ganon maipakita niya yung kanyang galing di umano sa pakikipag-diskusyon, no? Especially dito na ang involved dito ay mga bigating tao, sila Cayetano, sila Duterte at sila Atty. Harry Roque, 'di ba? 'Yun ang magandang abangan natin mga kapatid. And sana nga next week masimula na po itong hearing na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ng ating video mga kapatid. Adios.